Over 550 million in his account. Wow, talaga? Deposit ng hundreds of millions of pesos. Dapat po yun ay deviation from the profile, which is a subject of a suspicious transaction report. Huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Example po itong si Bryce Hernandez. Kasi kapon may nakita akong report na ang AMLA, freeze na yung account niya. I don't know if you saw that report. Parang he has over 550 million in his account. Wow, yes. talaga? Close to Laki. 600 million for a period of 3 years. More than 197 transactions yata eh. Yung mga ganun, kung sabihin natin a period of 3 years, no, ganun kalaki yung pera niya. So, sanay na yung bangko niya na ganyan yung kanyang pera. Yun ba tinitiktikan sa AMLA? Kasi alam naman rin po natin na siya po ay isang DPWH engineer at 56,000 pesos nga lang pala yung kanyang sweldo, hindi 70,000. I don't know if you saw that report. Yung ganun po, kasi years na eh, di ba? So napag-ipunan na. So may ganyang kalaking kahalaga na siya sa kanyang bank account, 500 plus million. Paano po yun? Ilalagay ko po ang sarili ko doon sa pwesto ng bangko and assuming na yung bangko ay sumusunod sa AMLA at saka sa implementing rules and regulations. Siyempre po ang unang gagawin is know your customer. So doon po sa customer information file or customer information form na finifill upan pag open mo ng bangko, meron pong tanong doon na monthly salary or annual salary or sources of funds. Mag-fill up po siya doon, ilalagay niya salary ng kanyang employment sa DPWH. Ilalagay niya yung kanyang monthly salary. But you don't have to be truthful eh. Di ba? There's no way malamang po, dineclare niya na contractor din siya. Pwede. So, sinabi niya na contractor din siya. Pero part din po ng KYC ay kung contractor ka, anong pangalan ng company mo, anong position mo dito sa company, anong annual earnings ng inyong company. So doon po napo-profile po ng bangko kung ano yung sources of funds at saka yung business ng kanyang customer. So doon po meron tayong tinatawag na deviate ka doon sa profile mo. Kung ang dineclare po ni Mr. Hernandez ay mere employee ni DPWH at nag-umpisa na po siya mag-deposit ng hundreds of millions of pesos, dapat po yun ay deviation from the profile, which is a subject of a suspicious transaction report. Pagka naman po ang kanyang dineclare ay business na contractor, pagka naman sinabi ng bangko magkano po yung mga contracts nyo, mga 10 million lang sinabi niya, tapos nagde-report na siya ng nagde-deposit na siya mga 100 millions of pesos, again, pwede pong mag-report ng suspicious transaction report ang bangko kasi hindi na ito commensurate sa kanyang business. So, yun po yung mga suspicious circumstances para mag-file ang bangko ng suspicious transaction report.